pagbabagong anyo ay posible sa pakikinig at pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus at nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maninding na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ano ang aral? Mapagpalang araw mga bata! Ngayon ay nasa 2nd linggo na tayo ng Kwaresma, ang paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Narinig natin sa Ebanghelyo na isinama ni Kuya Jesus ang 3 niyang alagad na sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Doon ay nasaksihan nila ang pagbabagong anyo ni Kuya Jesus. Biglang nagliwanag, ang kanyang mukha ay kumislap at ang kanyang damit ay naging puting-puti. Ano ang ibig sabihin nito mga bata? Ipinapakita nito na si Kuya Jesus ay hindi lang ordinaryong tao, kundi siya ay tunay na anak ng Diyos na laging kasama natin. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabagong anyo, ipinapakita rin na kahit siya ay magdurusa at mamamatay balang araw, siya ay magtatagumpay at muling mabubuhay. Pinaalalahanan ng mga alagad at pati tayo na huwag matakot sa mga paghihirap. Kahit may mga panahon ng sakripisyo at sakit, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, sapagkat may liwanag at kagalakan na naghihintay sa dulo. Kasama natin si Kuya Jesus sa bawat pagsubok. Narinig din natin ang sinabi ng Diyos Ama patungkol kay Kuya Jesus. "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ipinakikilala ng Ama kung sino talaga si Kuya Jesus at ano ang nais niyang gawin natin. Pakinggan natin siya. Kapag sinasabing pakinggan niyo siya, inaanyayahan tayo ng Diyos na makinig kay Kuya Jesus at sundin ang kanyang mga turo, dahil ang sinasabi niya ay makabubuti para sa atin. Maari din nating marinig ang turo ni Kuya Jesus sa ating mga magulang, mga guro at mga taong gumagabay sa atin para ingatan at tulungan tayong gumawa ng mabuti. Kapag pinipili nating makinig, maging mabait, masunurin at mapagmahal, lalo na kapag mahirap, unti-unti ring nagniningning ang ating puso at nagbabagong anyo tulad ni Kuya Jesus. Ano ang hamon? Ngayong buong linggo, maaari niyong gawin ang 3 paraan na ito upang magkaroon ng pagbabagong anyo ang inyong buhay. Una, mula sa pagiging palaaway tungo sa pagiging mapagpatawad. Halimbawa, kapag kinukuha ang laruan mo, imbis na sumigaw o manakit ka, pipiliin mong huminga muna at magsabi na, "Pwede bang ibalik mo na lang?" Pangalawa, mula sa pagiging tamad sa mga gawain tungo sa pagiging responsable. Halimbawa, dating ayaw mong maglinis ng kwarto. Ngayon ay kusa ka nang tumutulong sa bahay at tinatapos ang gawain nang walang reklamo. Pangatlo, mula sa sarili lang ang iniisip tungo sa pagiging mapagbigay. Halimbawa, kahit paborito mo ang baon,
pipiliin mo na magbahagi sa kaklasing walang dala. Ang mga simpleng gawaing ito ng pagbabagong anyo ay nagsisimula sa puso at nakikita sa araw-araw na gawain, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma.